Bataan. Bataan. And the Goes to Outstanding Local Governance Program goes to Bataan. Goes to Bataan. Bataan goes to Bataan. Isang masaya, maliwanag at punong-puno ng pag-asang bagong taon sa ating lahat. Una, taos-puso po tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon sa mga biyaya at lakas na ipinagkaloob sa ating mga Bataenyo. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok noong nakaraang taon, patuloy tayong naging matatag, bunga ng ating pagmamalasakit sa kapwa, pagtitiwala sa pamalaan at patuloy na pagkakaisa. Espesyal at napapanahon din ang ating pagbabalik tanaw dahil ngayong araw na ito ay ginugunita natin ang pagkakatatag ng Bataan bilang isang ganap at nagsasariling lalawigan. Kaya't nasa amang bahagi ng mundo kayo naroroon, binabati ko kayong lahat ng Happy Foundation Day. Kunin din natin ang pagkakataong ito upang ipagdiwang ang bawat antas ng tagumpay na atin nang natamo sa pagsusulong ng ating mga programa para sa matatag na pamilyang Bataenyo. Tandaan po natin na ang ating pagpupunyagi sa pamalang panlalawigan ng Bataan ay para sa kabutihan at kapakanan ng bawat Bataenyo. Sa pagkakataong ito, nais ko pong ibahagi ang mga programa, proyekto at inisyatibong nagdulot ng positibong pagbabago sa ating lalawigan. Ang mga ito ay naging daan upang kilalanin tayo bilang modelo sa iba't ibang sektor ng lipunan. Nakaka-inspire pong isipin ang ating minamahal na Bataan ay hindi lamang nangunguna sa iba't ibang larangan, kundi isa na ring modelo ng kaunlaran para sa iba pang probinsya sa buong bansa. Kaya't sa diwa ng ating pagkakaisa at pagtutulungan, patuloy nating itaas ang ating bandila at isigaw sa buong mundo na proud Bataenyo ako. Hayaan po ninyong isa-isahin ang inyong lingkod ang mga parangal na ating natanggap na patunay sa ating sama-samang pagsusumikap para itaas ang antas ng pamumuhay ng bawat pamilyang Bataenyo. Una, sa ikapitong magkakasunod na taon, tumanggap po muli ang ating pamalang panlalawigan ng Seal of Good Local Governance mula sa Department of the Interior and Local Government. Nakaka-proud po para sa isang LGU ang pagtanggap ng pagkilala na ito dahil ang mga nakakatanggap nito ay dumaan sa mahaba at masusing proseso ng pagpili. Ang mga kinikilala dito ay nangungulugan na may mahusay, matapat at inklusibong pamamahala. Buong puso rin nating pinagmamalaki ang pagiging number 1 sa highest ratio of local source revenues to total current operating income para sa taong 2022 at 2023. Bukod dito, kinilala tayo bilang pang-5 sa highest locally sourced revenues noong 2022 at pang-4 naman noong 2023. Ang mga pagkilala naman na ito mula sa Bureau of Local Government Finance ay patunay sa ating maingat na pamamahala sa pondo ng taong bayan. Sinisigurado po ng inyong lingkod ng lahat ng mga pinupondohan nating inisyatibo ay tunay na may kabuluhan at talagang nararamdaman ng bawat mamamayan. Kinagagalak din po ng inyong lingkod na batay sa Philippine Statistics Authority, pang-5 ang Bataan sa ranking ng mga probinsya at lungsod ng per capita GDP sa labas ng NCR. At sa buong bansa, tayo po ang nangungunang lalawigan pagdating dito na nangangahulugan sa patuloy na paglakas ng ating ekonomiya dahil mas maraming trabaho at mas maginhawa ang pamumuhay ng bawat Bataenyo. Pinarangalan din ang ating lalawigan bilang rank 10 sa Cities and Municipalities Competitiveness Index, ang nag-iisang probinsya mula sa Central Luzon na nakapasok sa listahang ito. Ang pagkilalang ito ay nagpapatunay ng ating kakayahang makipagsabayan sa larangan ng inobasyon, infrastruktura at kaunlaran. Maraming karangalan naman ang ating natamo sa larangan ng kultura at turismo. Ang Bahay Wika Program ay kinilala bilang isa sa 10 outstanding local governance programs ng Galing Pook Awards at Best Institutionalized Culture and the Arts Program ng ATOP DOT Pearl Awards. Ang pagpapahalaga sa ating mga kapatid na Aita Magbukon ang naging daan sa mga parangal na ito kaya makakaasa ang ating mga kababayan na hindi natin pababayaan kahit ang mga kababayan nating nasa marginalized sectors. Kasama rin dito ang Remember Bataan na ginawaran sa ATOP DOT Pearl Awards bilang Best Tourism Souvenirs. Muli namang tumanggap ng parangal ang ating Public Employment Service Office bilang 2023 National Best Peso ng Department of Labor and Employment.
Ang parangal na ito ay sumasalamin sa dedikasyon sa patuloy na pagbuo ng mas maraming oportunidad sa trabaho para sa ating mga kababayan. Kinilala rin tayo ng Bangko Sentral ng Pilipinas bilang Most Outstanding Stakeholder para sa matagumpay na implementasyon ng PALENQR PH Plus program. Ito ay bunga ng ating pangako sa modernisasyon ng ekonomiya na nagdadala ng mas maayos at inklusibong serbisyo para sa mga mamimili at negosyante sa ating lalawigan. At panghuli, ang inaabangan ninyo linggo-linggo na Kwentuhan Tayo Bataeño ay nagwagi ng Public Service Campaign Award mula sa Presidential Communications Office. Kaya bukod sa paghahatid ng balita at pakikipagtalakayan sa ating mga panauhin patungkol sa mga napapanahong issue o topic, makaasa po kayo na marami pa tayong kwentuhan na alam kong nagbibigay ng ngiti at saya sa tahanan ng bawat pamilyang Bataeño. Naabot din po ng iba't ibang konseho ng ating lalawigan ang mataas na rating bilang patunay ng kanilang kahusayan at epektibong pagsasagawa ng mga programa. Ang ating Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ay beyond compliant ng Gawad Kalasag at isa sa mga ginawara ng Special Awards for Excellence in Disaster Risk Reduction and Management and Humanitarian Assistance. Ito ay nangahulugan handa ang ating pamahalaan na tumugon at magbigay proteksyon sa oras na dumating ang sakuna. Ang Provincial Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and their Children ay highly functional. Pinatutunayan ang ating pagsisikap na tiyaking ligtas at protektado ang bawat kababaihan at mga kabataan sa kani-kanilang tahanan. Ang ating Peace and Order Council ay tumanggap ng High Performance Rating para sa 2023 bilang patunay ng epektibong polisiya at programa para sa kaayusan at kaligtasan ng bawat komunidad. Sa laban kontra iligal na droga, highly functional din ang ating Anti-Drug Abuse Council na nagpapakita ng ating mabisang kampanya para sagpuin ang droga sa mga barangay. Ideal Functionality LGU naman ang natamo ng ating Local Project Monitoring Committee na may perfect score na 25 out of 25. Patunay po ito sa maayos nating pagpaplano at epektibong pagpapatupad ng mga proyekto dito sa Bataan. Hindi pa po dito nagtatapos ang listahan ng mga parangal at tagumpay na ating nakamit noong nakaraang taon dahil bukod pa rito ang mga tinanggap ng iba pang mga departamento sa regional level. Ang lahat ng pagkilalang ito ay bunga ng ating sama-samang pagsusumikap at pagkakaisa. Kaya taos-puso ang ating pasasalamat sa lahat ng kawani ng pamahalaan, mga ahensya ng nasyonal, 12 LGUs, mga barangay at mga katuwang natin mula sa pampubliko at pribadong sektor na naging bahagi ng ating tagumpay. Lubos po ang aming pasasalamat sa inyong lahat, aking mga minamahal na kababayan, sa inyong walang sawang suporta at tiwala. Ang mga ito ay ginagawa namin para sa inyo, kaya asahan ninyo ang dekalidad naming serbisyo publiko para patuloy na iangat ang kalidad ng pamumuhay ng bawat isang pamilyang Bataeño. Bilang inyong Vice-Gobernador, isang karangalan at malaking responsibilidad ang maging bahagi sa pagsulong ng kaunlaran sa ating mahal na lalawigan. Kasama ang bawat miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Bataan, ang mahalagang papel ang aming ginagampanan para matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Ang Sangguniang Panlalawigan ay nagpapasa ng napapanahon at makabuluhang inisyatibo, mga resolusyon at ordinansa sa ikagaganda at kaliligtas ng pamilyang Bataeño. Bilang Vice-Gobernador, masinop at maingat naming isinusulong ang mahakbang na magpapatatag sa ating nagkakaisang adhikain. Isa na rito ang aming tungkulin sa pagkapasa ng annual budget ng ating pamahalang panlalawigan. Masusi namin itong pinag-aaralan at sinuri upang tiyaking ang bawat programa, proyekto at serbisyo ay direktang naramdaman at napapakinabangan ng ating mga kababayan. Layunin nating walang sentimong masasayang at ang pondo ng pamahalaan ay magagamit para sa kapakinabangan ng nakararami at mas nangangailangan. Kaya't asahan po ninyo ang pagkakaisa ng One Bataan ay manatiling matatag. Sa patuloy nating pagtutulungan, makakamit natin ang pangarap ng bawat pamilyang Bataeño.
Kami naman po sa Office of the Secretary to the Sangguniang Panlalawigan ay may pangunahing mandato para sa pagbibigay ng suporta para maipasa ang mga ordinansa at resolusyon na isinusulong ng ating Sangguniang Panlalawigan. Ilan sa mga mahalagang tungkulin ng aming tanggapan ay ang pagtitiyak ng maayos at sistematikong proseso sa pagsusulong ng mga panukala, pagkasaayos ng mga mahalagang dokumento at siguraduhin na ang bawat hakbang ng ating SP ay may transparency at accountability. Kaya sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan, naipasa po ng ating SP ang 30 ordinansa at mahigit 500 resolusyon na tumutugon sa iba't ibang pangangailangan ng ating mga kababayan. Ang mga ordinansa at resolusyong ito ay nakatuon sa pagpapabuti ng mga serbisyong pangkalusugan, pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng komunidad, pagsusulong ng mga karapatan ng bawat sektor ng lipunan, pangangalaga sa kalikasan, pagpapahalaga sa kasaysayan at kultura, pagtataguyod ng turismo at marami pang iba. Kaya't mananatiling kasangga ng aming tanggapan ang ating SP at ang PGB tungo sa katuparan ng ating nagkakaisang mithiin na itaas ang kalidad ng pamumuhay dito sa Bataan. Ang Provincial Administrator's Office at ang Provincial Governor's Office ay ang pamunahing katuwang ng ating gobernador para maisakatuparan ng kanyang bisyon o ang layuning mas mapatatag ang lalawigan ng Bataan. Sa pamamagitan ng maayos at tuloy-tuloy na koordinasyon sa bawat nararapat na departamento, tinitiyak namin na ang lahat ng programa at proyekto ay naipapatupad ng tugma sa pangkalahatang layunin ng ating pamahalaang panlalawigan ng Bataan o PGB. Isa sa mga natatanging inisyatibo na ating pinagpapatuloy ay ang Bisita Bayan kada buwan na naglalayong direktang maghatid ng serbisyo publiko sa komunidad. Kung noong 2023 ay inisa-isa ng ating pamahalaan ang lahat ng 12 lokal na pamahalaan ng probinsya, itong 2024 naman ay bumaba tayo sa 12 barangay na pinangungunahan ng Association of Barangay Captains Presidents ng bawat bayan at lungsod. Sa ganitong paraan, mas napakinggan natin ang kanilang mga hinaing at nabigyan ng nararapat na serbisyo o agarang natugunan ang kanilang pangangailangan sa komunidad. Bukod dito, sa pakikipagtulungan ng PGB sa mga ahensya tulad ng PSA, SSS, Pag-ibig at Land Bank, naihatid at napabilis natin ang proseso ng pagkuha ng mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Para naman sa sektor ng edukasyon, mas marami ng mag-aaral ang nakakakain ng masusustansya at libreng pananghalian sa ilalim ng Healthy Paaralan Program na pinangangasiwaan ng ating Provincial School Board, katuwang ang One Bataan Health Promotion Board, PHO, DepEd, DOH, LGUs at pampubliko at pribadong sektor. Sa kolehiyo naman, libo-libong mag-aaral ang patuloy nating sinusuportahan sa kanilang gastusin sa pag-aaral sa pamamagitan ng programang sinimulan pa ni dating Gobernador Tet Garcia. Sa ilalim ng maayos na pamamahala ng ating Scholar ng Bataan Office na pinamumunuan ni Ramon Cañas Jr., patuloy ang episyenteng distribusyon ng scholarship grants dahil in-enroll na ang mga benepisyaryo sa Land Bank Piso account. Bukod dito, may mga scholarship programs din para sa mga kumukuha ng board exams, vocational courses at maging para sa ating mga guro. Sa katunayan, itong Disyembre lamang ay naging matagumpay ang pamamahagi ng laptop sa ating mga pampublikong guro sa lalawigan. Ang mga kagamitang ito ay hindi lamang magbibigay daan sa mas epektibong pagtuturo, kundi magsisilbing inspirasyon para sa kanila upang patuloy nilang magampanan ang kanilang mahalagang tungkulin sa kabila ng mga hamon ng makabagong panahon. Pagdating sa kalusugan, bahagi ng Bisita Bayan kada buwan ang pagsusulong ng active lifestyle sa pamamagitan ng Hataw Takbo. Pinalawak ito sa Hataw Takbo Pro Runners sa pakikipagtulungan sa Capital Employees of Bataan Multipurpose Cooperative, kung saan sa maliit na halaga ay nagkakaroon ng prioridad ang mga miyembro at mas madaling access sa ating fun run.
Ang kabuuang kita nito ay nagsisilbing donasyon para sa mga batang may cancer, kaya nagbibigay ng mas makabuluhang layunin ang bawat hataw-takbo leg. Sa pakikipag-ugnayan naman sa Philippine Sports Commission, Office of the Pusong Pinoy Party List Representative, Bataan Peninsula State University, DepEd at iba pang sports clubs, binuo natin ang One Bataan Sport and Development Program. Layon po nitong palawakin ang oportunidad sa sports para sa ating mga kababayan, lalo na ang mga kabataan sa pamamagitan ng paghihikayat sa kanila na sumali sa basketball, volleyball, arnis at iba pang sporting events. Kasabay nito, pinagpapatuloy natin ang kampanya laban sa paninigarilyo sa pamamagitan ng Tobacco-Free Generation Social Movement. Pagmula pa man noon ay nais na nating bumuo ng isang henerasyong hindi sumubok sa bisyo ng sigarilyo at vaping. Para naman sa sektor ng agrikultura, patuloy nating sinusuportahan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng Agricultural Mechanization Program kung saan nakapagpamahagi tayo ng iba't ibang mga kagamitang pang-agrikultura sa mga magsasaka at kooperatiba. Patuloy naman ang Office of the Provincial Legal Officer sa pangunguna ni Attorney Fernando Mendoza sa pagbibigay ng legal na suporta sa ating pamahalaan at mga kinakailangang legal na payo para sa ating mga kababayang nangangailangan. Sa lahat ng ito, malinaw po ang layunin, ang makapagbigay ng mas maayos, inklusibo at kapaki-pakinabang na serbisyo na tutulong upang mas mapatatag ang bawat pamilyang Bataenyo. Bago maging matagumpay ang pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng ating pamahalaan, ito ay dumadaan sa masusi at detalyadong pagpaplano. Ito ang mahalagang tungkulin na ginagampanan namin sa Office of the Provincial Planning and Development Coordinator. Kasama ang Office of Strategy Management ang pagbibigay ng malinaw na direksyon, pag-aaral batay sa datos, at mahusay na disenyo ng ating mga isinusulong na inisyatibo. Naniniwala po kami na ang tunay na pagsulong ng Bataan ay nagsisimula sa pag-unlad ng bawat barangay. Sa pamamagitan ng programa nating Barangay Development Master Plan, tinutulungan natin ang mga opisyal ng barangay na makabuo ng kani-kanilang development plans. Ang mga planong ito ang batayan ng probinsya sa pagtukoy ng mga programa at tamang paglalaan ng pondo upang matugunan ang pangangailangan ng komunidad at maghatid ng pangmatagalang benepisyo. At bilang insentibo sa mga nakakatapos ng kanilang master plan, pinagkakalooban natin ang mga barangay ng multipurpose vehicle na magagamit para mas mapadali at mapabilis ang pagbibigay ng serbisyong publiko. Patuloy rin ang pagbibigay ng kakayahan sa mga opisyal ng barangay sa pamamagitan ng mga trainings and seminars. Ang pagkakaisang ito ang nagtitiyak ng maayos, epektibo at magkakaugnay na implementasyon ng mga programa at proyekto para sa pakanan ng buong lalawigan ng Bataan. Sa pamamagitan ng maayos at responsableng pamamahala ng pondo, nakatitiyak tayo na ang bawat inisyatibo ng pamahalaang panlalawigan ay nagiging tulay tungo sa mas maunlad, mas matatag at magandang pamumuhay ng bawat pamilyang Bataenyo. Sa pangunguna po ng aming tanggapan, ang Office of the Provincial Treasurer, siniguro natin na naihahatid ng tapat, episyente at moderno ang ating mga serbisyo para sa mga taxpayers, tulad ng pagpapadali ng proseso sa pagbabayad nila ng buwis. Patuloy kami nagpapaalala sa ating mga taxpayers na magbayad ng buwis sa tamang panahon upang maiwasan ng multa. Isa sa pinakamalaking pinagmumulan ng buwis ay ang Real Property Tax o amilyar. Taon-taon, nagsasagawa kami ng pagsusubasta o public auction ng mga ari-ariang hindi nakakabayad ng amilyar upang makalikom ng pondo. Noong nakaraang Nobyembre, nakalikom kami ng mahigit 23 milyong piso na malaking tulong sa operasyon at serbisyo ng ating pamahalaang panlalawigan. Dahil dito, malugod ko pong ibinabahagi na bunga ng ating patuloy na pagsisikap at dedikasyon ay nagkaroon tayo ng pagtaas sa ating local resource revenue kumpara noong taong 2023.
Ang pondong ito ay mahalagang sandigan upang maisakatuparan ang mga proyektong may direktang epekto at pakinabang para sa ating mga kababayan. Tinitiyak naman po namin mula sa Office of the Provincial Budget Officer na ang bawat departamento ng ating pamahalaan ay may sapat at naaangkop na pondong nakalaan upang may sakatuparan ang mga pangunahing programa, proyekto at serbisyong direktang nakatutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa pamamagitan ng maingat at transparent na proseso ng pagbibigay ng alokasyon ng budget na ipinasa na ating sangguniang panlalawigan, isinasaalang-alang natin ang tamang prioridad para sa kalusugan, edukasyon, kabuhayan, pabahay, ekonomiya at iba pang serbisyong panlipunan. Ang mga pondong ito ay naaayon sa mga pangangailangan ng bawat sektor, kaya't ang bawat sentimo ay natitiyak na nagagamit sa makabuluhang layunin. Ang aming tanggapan ng Provincial Assessor's Office ay patuloy na ginagampanan ang mandato nito sa pagsusuri at pagtatakda ng mga halaga ng mga are-arehang hindi natitinang tulad ng lupa, building at machineries para sa kaukulang amilyar. Sa pamamagitan nito, natitiyak natin tama, patas at maayos ang buwis ng bawat are-arehan. Sa taong ito, sa ibayong pagsisikap ng ating mga kasama at sa tulong ng mga municipal assessor ng lalawigan na itala ang malaking pagtaas sa halaga ng mga assessed property values na nagbigay ng mas matatag na suporta para sa mga serbisyong pampubliko at mga proyektong pangkaularan. Ito ay bunsod ng mga makabagong pamamaraan at inisyatibo. Ang patuloy naman nating paggamit ng patas at digitized parcel maps ay nagresulta sa mas mabilis, epesyente at transparent na serbisyo. Bukod dito, nakakatulong na ang na-scan na 2,322 na libro para sa mas mabilis na retrieval at verifikasyon ng mga existing at dating records. Itong mga ito ay nagdulot ng karagdagang 13.5 million at 3.3 million kita mula sa Secretary's fee, processing at issuances of certifications. Ang geotagging ng properties at QR code-based location maps ng tax mapping ay ginagamit na para sa mas eksaktong pagtukoy ng mga are-arehan. Ang mga inisyatibo at makabagong sistema na ito ay nagdulot at naging dahilan upang tayo ay maging huwaran at bisitahin ang iba't ibang local government units. At ang lahat ng ito ay patunay lamang ng aming dedikasyon at patuloy na inobasyon at serbisyong tapat na maaasahan. Lubos naman pong ipinagmamalaki ng aming tanggapan ang Office of the Provincial Accountant ang maayos at epesyenteng pamamahala ng pinansyal na yaman ng ating probinsya. Taon-taon ay tinitiyak namin na ang pondo ng ating lalawigan ay nagagamit ng tama at ayon sa nararapat. Lahat ng kinakailangang financial reports tulad ng Statement of Financial Performance, financial position at cash flow ay maingat naming naihahanda at naipapasa ng mas maaga sa takdang oras alinsunod sa mga itinakdang pamantayan. Tayo din po ay nakapagtala ng higit 100% pagtaas ng implementasyon ng mga recommendations ng ating mga auditors base sa taunang audit report ng Commission on Audit kumpara sa mga nakaraang taon. Mula sa dating 30%, umabot po sa 65% ang naitalang pagtalima sa mga audit recommendations. Makakaasa po ang bawat isa sa aming dedikasyon sa transparent at responsableng pamamahala pagdating sa pondo ng Bataan. Patuloy po kaming magtatrabaho upang mapanatili ang tiwala ng ating mga kababayan at upang matiyak na ang mga yaman ng probinsya ay ilalaan at gagamitin para sa kapakinabangan ng lahat. Hindi lamang po pera o pondo ang kailangan sa pagpapatakbo ng gobyerno, kundi pati ang kakayahan o talento ng ating mga kapwa lingkod bayan o kawani sa pamahalaang panlalawigan. Okay.
Kaya po kami sa Office of the Provincial Human Resource Management Officer ay patuloy na pinagbubuti ang pagsasanay at pagpapaunlad ng ating workforce upang higit na maging handa ang lahat ng kawani sa pagbibigay ng serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Isa sa pinakamahalagang tungkulin ng aming tanggapan ay ang pagtutok sa pisikal at mental na kalusugan ng mga empleyado. Kaya't alinsunod sa EO number 16 na nagtatatag ng Healthy Workplace Committee, isinulong natin ang The Bunker as a Healthy Workplace Program. Kasabay nito, naging punong abala rin ang aming tanggapan sa idinaos na Sports Fest. Nitong 2024 din po natin inumpisahan ang programang Birthday Ko, Handog Namin Sa'yo, kung saan nagsagawa ng mga outreach programs bawat buwan ang mga birthday celebrators ng PGB. Kasama dito ang iba't ibang donation drives, educational initiatives, at iba pang proyektong pangkomunidad. Nais ko rin pong ibahagi ang mga tagumpay natin sa manpower planning na nagresulta sa paglikha ng mga bagong posisyon at pagpapahusay sa recruitment, training at compensation. Ang mga hakbangin ng PHRMO ay bahagi ng aming patuloy na dedikasyon upang maging sentro ng inobasyon, integridad at epesyenteng serbisyo ng pamahalaang panlalawigan. Ang pagkakaroon ng malakas at malusog na pangangatawan ay isa sa mga susi upang ang ating mga mahal sa buhay ay makapiling natin ng mas matagal, makapag-ambag sa pag-unlad ng ating pamayanan at matupad ang ating mga pangarap. Kaya't ang paghubog sa kalusugan ng bawat Bataenyo ang pangunahing tungkulin namin dito sa Office of the Provincial Health Officer. Ang aming layunin ay hindi lamang magbigay ng serbisyo sa mga nagkakasakit, kundi pati na rin ang isulong ang healthy lifestyle upang maiwasan agad ang mga karamdaman at turuan ng ating mga kababayan ng mas malusog na paraan ng pamumuhay. Upang maisakatuparan ng mga ito, patuloy naming ipapatupad ang mga makabuluhang programa tulad ng One Bataan Seal of Healthy Barangay. Nitong nakaraang taon, mas maraming barangay ang ginawaran ng pagkilala at insentibo dahil mataas ang nakuha nilang score base sa ating pamantayan. Bahagi naman ng Bisita Barangay program ng ating pamahalaang panlalawigan ang buwanang MVP Kayo Dito na nagdadala ng direktang serbisyong medikal tulad ng konsultasyon, bakuna, dental care at marami pang iba sa 12 LGUs sa Bataan. Hindi rin namin nakakalimutan ang mga liblib na lugar. Sa pamamagitan ng PhilHealth Konsulta, kalusugan hatid sa katutubong kapatid, nabibigyan natin ng serbisyong pangkalusugan ang ating mga kapatid na indigenous people. Gamit ang Mobile Primary Care Facility, isang fully equipped health bus, nakapagbibigay tayo ng libreng laboratory test, X-ray, ultrasound at iba pang serbisyong medikal. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang magbiyahe pa ng malayo ang ating mga kababayan para makakuha ng nasabing mga serbisyo. Buwan-buwan din naming pinangangasiwaan ang Hataw Takbo Bataan na naglalayong hikayati ng lahat na labanan ang sedentary lifestyle. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, nagiging mas masigla at aktibo ang ating mga kababayan habang nagkakaroon din ng pagkakataong magsama-sama ang pamilya o magkakaibigan. Sa implementasyon naman ng Universal Healthcare, bilang isa sa mga pilot implementation site, matagumpay ang ating Bataan Primary Care Provider Network na nagbibigay ng abot kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kaya't mataas na po ang porsyento ng PhilHealth registration ng ating mga residente at patuloy tayong nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa mas marami pang kababayan. Bukod dito, aktibo rin ang aming tanggapan sa pagpapatupad ng mga programa sa nutrisyon, pagbabakuna laban sa iba't ibang sakit, voluntary blood service, tuberculosis control at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay patuloy po naming isasagawa ng may buong puso at dedikasyon upang mapahaba at mapaganda ang kalidad ng pamumuhay ng bawat Bataenyo. Buong dedikasyon naming inilalaan ang aming kakayanan dito sa Jose Payumo Memorial Hospital upang makapagbigay ng dekalidad na serbisyo sa mga mamamayan ng dinalupihan at sa mga karatig na bayan.
Layunin naming maipadama ang malasakit at kalingang kinakailangan ng bawat pasyente. Sa patuloy na modernisasyon ng aming pasilidad, karagdagang kagamitan at regular na pagsasanay ng mga healthcare professionals, sinisiguro naming mabilis at maaasahan ang aming serbisyo. Isa na dito ang multi-specialty clinic na nagsisilbing karagdagang lugar para sa konsultasyon ng mga medical specialists. Sa bawat serbisyo, hangad namin para sa bawat pasyente na maibalik ang kanilang lakas at sigla at kasabay ng pagbibigay ng pag-asa para sa magandang kinabukasan. Dito naman po sa Baga Community and Medicare Hospital, patuloy po ang aming adhikain na isulong ang mataas na antas ng serbisyong medikal para sa kapakanan ng aming mga pasyente. Sa pamamagitan ng bago at mas maayos na pasilidad at kagamitan, sinisiguro namin na ang aming mga serbisyo ay nakakapagdulot ng mas maginhawang karanasan sa bawat pasyente habang sila ay nasa aming pangangalaga. Ang pagkakaroon din namin ng 2 bagong ambulansya ay malaking tulong upang mas mabilis kaming makapagbigay ng agarang tugon sa mga emergencies, lalo na para sa mga residente sa malalayong lugar. Kami po ay patuloy na maghahatid ng serbisyong malapit sa puso ng bawat mamamayan na may layunin na mas mapabuti ang kalusugan ng bawat isa. Patuloy po nating pinalalawak at pinahuhusay ang ating kakayahan dito sa Enrique T. Garcia Jr. General Hospital. Bukod sa aming pangunahing serbisyo tulad ng pagbibigay ng dekalidad at pangangalagang medikal, pag-aasikaso sa mga emergency cases at pagpapatakbo ng outpatient at inpatient care, nakipagtulungan tayo sa Canadian Medical Mission Society, Una Bella Hearing Center, Authority of the Freeport Area of Bataan at iba pang civic organizations para sa isang medical mission. Sa tulong nila, matagumpay nating naisagawa ang mga medical, surgical, dental, audiologic at rehabilitation services na nakatulong sa mga nangangailangang residente, lalo na sa mga hindi kayang tustusan kanilang sariling medikal na pangangailangan. Pagpapalawig ng ating imaging services ng hospital sa pamamagitan ng bagong kagamitan gaya ng CT scan, ultrasound machine, 2D echo, stress test, Holter monitor at panoramic digital X-ray machine na mula sa grant galing sa PAGCOR. Pagpapalawig ng outpatient at upgrading ng hospital laboratory sa bagong tayong building. Ito ay bahagi na aming pagnanais na patuloy na palawakin ang aming serbisyo gamit ang advanced medical technology na tugon sa malumalaking pangangailangan ng bayan ng Maribeles at ng buong Bataan. Dito sa Orani District Hospital, patuloy namin pinalalakas at pinabubuti ang aming mga serbisyo upang matiyak na ang bawat pasyente ay makatatanggap ng nararapat na pangangalaga. Sinisiguro namin na ang bawat residenteng lumalapit sa aming ospital ay nabibigyan ng tamang atensyon at serbisyong naaayon sa kanilang pangangailangan. Bukod dito, aktibo rin naming ipinatutupad ang mga programang No Balance Billing, No Single Period of Confinement, Konsulta Package at Newborn Screening Act na nakatuon sa pagbibigay prioridad sa mga indigent na pasyente upang masigurong walang maiiwan sa pagtanggap ng kinakailangang pangangalaga. Makakaasa po ang ating mga kababayan na magpapatuloy kami sa pagbibigay ng mga dekalidad na serbisyo bilang katuwang nyo sa pagkamit ng mas malusog at mas maayos na pamumuhay. Hinding-hindi pababayaan ng ating pamahalaan ang ating mga kababayang nangangailangan, lalong-lalo na ang nasa marginalized sectors, mahihirap at dumaraan sa krisis. Sa kabila ng mga hamon ng buhay, patuloy naming sinisikap dito sa Office of the Provincial Social Welfare and Development Officer na maibigay ang nararapat na serbisyong panlipunan para sa bawat Bataenyo. Sa ilalim ng medical, burial at emergency assistance program,
libo-libong individual mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ang nabigyan natin ng tulong. Kabilang dito ang suporta sa mga gastusin para sa ospital, gamot, pagpapalibing at iba pang mahahalagang pangangailangan. Sa pagbubukas naman ng One Bataan Bagong Pilipinas Integrated Action Center, mas mabilis at episyente ang pagbibigay natin ng serbisyong panlipunan. Sa pakikipagtulungan natin sa ahensya tulad ng DSWD, Red Cross at tanggapan ng ating mga kinatawan sa Kongreso, libo-libong kababayan na ang natulungan. Sa ilalim naman ng Rice Subsidy Program, na-enroll na natin ang mga barangay officials, tanod, child development workers at iba pang service providers sa Land Bank Piso Account, pamamagitan ng Early Childhood Care and Development Program. Pinapalakas natin ang kakayahan ng mga local social welfare and development officers upang may kakayahan silang matiyak ang maayos na pagpapalaki sa mga batang 6 na taon pababa sa mga barangay. Kasama rin natin sa ating mga inisyatibo ang paggabay sa mga kabataan upang maiwasan ang paggamit ng iligal na droga. Kaya't para sa ating mga kababayan, huwag po kayong mangamba. Mananatili kaming inyong sandigan anuman ang inyong kalagayan sa buhay. Sisiguraduhin namin na ang bawat serbisyong panlipunan ay makakarating sa inyo ng mabilis at maayos upang makatulong ninyo sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Kami naman po sa Office of the Provincial Population Officer ay patuloy na nagsusulong ng mga programang naglalayong patatagin at paunlarin ang miyembro ng bawat pamilyang Bataenyo. Ang aming tanggapan po ay nakatuon sa mga inisyatibong nagtataguyod ng planado at produktibong populasyon, responsableng pagpapamilya, sapat na kaalaman sa mga kabataan, integrasyon ng populasyon sa mga planong pangkaunlaran at pagtiyak sa gender equality sa ating komunidad. Isa po sa aming mga pangunahing programa ay ang pre-marriage orientation and counseling kung saan natulungan natin ang libo-libong magkasintahan na maging handa sa kanilang bagong yugto bilang mag-asawa at magulang. Samantala, nadagdagan ang ating mga Teen Information Center sa buong probinsya na nagbigay ng mahalagang suporta sa mga kabataan. Patuloy din nating pinalalakas ang integrasyon ng populasyon sa mga plano at programang pangkaunlaran tulad ng paglulunsad ng mga capacity development on localization of population and development o PAPDEV integration. Kasabay nito, kinikilala natin na isa ang internal migration sa mga kritikal na salik ng pagbabagong pampopulasyon. Kaya sa tulong ng Registry of Barangay Inhabitants and Migrants ay tumutulong tayo sa profiling, data management at pagsusuri ng mga datos sa ating mga barangay. Naniniwala po kami na ang tao at ang populasyon ang sentro at puso ng pag-unlad. Kaya makakaasa po kayo na kami ay inyong magiging katuwang sa mas planado at matatag na pamilya at pamayanan upang matiyak na ang ating populasyon ay kalidad na makinabang sa bunga ng bawat kaunlaran. Bahagi po ng serbisyong panlipunan ang pagbibigay ng maayos at ligtas na pabahay para po sa mga informal settlers. Dito po sa Bataan, hindi lang po basta bahay o tirahan ang ating layunin, kung hindi ang pagbubuo ng isang komunidad kung saan nagtutulungan ang lahat tungo sa pag-angat ng kanilang pamumuhay. Kami po sa Bataan Human Settlements Office ang nangangasiwa upang maisatuparan ang mga layuning ito. Noong nakaraang taon, marami sa ating mga informal settler families o ISF ang nailipat sa mas ligtas na tirahan sa pamamagitan ng ating mga One Bataan villages sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Lubos po ang ating pasasalamat sa Department of Human Settlements and Urban Development at National Housing Authority na katuwang natin sa mga proyektong pabahay sa probinsya. Ang ating pinakahuling proyekto ay ang One Bataan Village, NHA Balanga City Low-Rise Building Phase 1 na mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa turnover para sa mga benepisyaryo. Sa tulong ng pamahalaang lungsod ng Balanga, tanggapan ni 2nd District Representative Abed Garcia at ang ating pamahalaang panlalawigan, nagkaroon ng ating mga kababayan ng maayos at ligtas na tahanan. Bukod dito, siniguro rin
na ang iba pang mga One Bataan villages sa buong lalawigan ay may kanya-kanyang pasilidad upang mas mapadali sa mga residente ang pag-access sa mga pangunahing serbisyo ng lipunan at malapit sa kanilang hanap buhay. Kaya't patuloy nating pagsusumikapan na masiguro ang maginhawang pamumuhay ng bawat pamilyang Bataenyo sa pamamagitan ng mga dekalidad na proyektong pabahay. Ang agrikultura ang pundasyon ng ating ekonomiya, kaya't patuloy na tinututukan ng Office of the Provincial Agriculturist ang mga programang nagpapalago sa kabuhayan ng ating magsasaka at mangingisda. Katuwang ang Department of Agriculture at mga attached agencies nito na ipatupad ang mga proyekto at serbisyong nagdulot na makabuluhang pagbabago sa buhay ng ating mga kababayan, kasabay ng pagtiyak ng sapat na supply ng pagkain para sa buong lalawigan. Unahin po natin ang mga programa para sa palay. Sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund, libo-libong sako ng inbred at hybrid rice seeds ang naipamahagi. Bukod dito, nagbigay rin tayo ng inbred rice seed reserves bilang ayuda matapos ang mga nagdaang bagyo. Habang ang rice farmers financial assistance at fertilizer discount vouchers ay naglaan ng pinansyal na suporta para sa farm inputs at iba pang gastusin sa pagsasaka. Sinulong din ng mga gawain sa pangangalaga ng kalikasan at yaman lupa sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga soil ameliorants at organikong pestisidyo. Sa pakikipagtulungan natin sa tanggapan ng ikatlong distrito ni Congresswoman Gila Garcia, nailunsad at napakitang gawa natin ang 54-hectare consolidated and fully mechanized na pagpapalay. Sa nasabing proyekto, ang mga modelong bukid ay ginamitan ng mga makinarya mula sa paghahanda ng lupa, pagtatanim hanggang sa pag-ani. Nakapagpamahagi rin tayo ng iba pang makinarya tulad ng mga traktora, rice transplanters at combine harvesters. Nakapagpatayo rin ng mga rice mills, bodega na may mechanical dryers, at drying pavements. Upang mapalawak ang tinatamnan at produksyon ng gulay at prutas sa ating lalawigan, ang High Value Crop Development Program ay namahagi ng iba't ibang binhi ng gulay. Multi-cultivators, shallow tube wells, greenhouse na may hydroponics, at mga post-harvest equipment sa mga samahan ng magsasaka. Kasabay nito ang patuloy na pagkakaroon ng gulayan sa barangay at gulayan sa paaralan para mas lalong masiguro ang seguridad ng pagkain sa lokalidad. Patuloy pa rin ang proyektong One Bataan Farms, kung saan nagtatanim ng iba't ibang gulay at prutas gamit ang drip fertigation system. Sa sektor naman ng pangisdaan, itinayo natin ang legislated multi-species hatchery sa Bagak para magbigay ng sustainable at dekalidad na supply ng fry at fingerlings. Nakapagmamahagi naman tayo ng mga fishing gears, fingerlings, mga kagamitan sa mga benepisyaryo at Fisher Folks Associations sa pamamagitan naman ng Solar Salt Project na bigyan ng bagong kabuhayan ang mga mangingisda habang sinusuportahan ang lokal na produksyon ng asin. Samantala, dama natin ang naging hamon sa mga mangingisda sa Bataan dahil sa insidente na nakaraang oil spill. Kaya namahagi tayo ng fuel subsidies, seafood grants at food packs sa mahigit 1,000 mangingisda. Sa corn program, nagpamahagi ng mga binhing mais, abono at makinarya tulad ng shallow tube well, traktora at combine harvester na nakatulong sa pagtaas ng produksyon ng mais sa lalawigan. Napagtibay na rin ang Provincial Ordinance No. 25 upang lalo pang masuportahan ang pagpapalawig ng organic agriculture sa buong lalawigan. Sa Balanga, natapos ang rehabilitasyon ng Upper Gabon Diversion Dam habang naisakatuparan ang mga farm-to-market roads upang mapabilis ang pagdadala ng ani sa mga pamilihan. Ilan lamang ito sa mga programang naglalayong paunlarin ang sektor ng agrikultura. Kaya't asahan po ninyo na lalo pa naming paiigtingin ang tapat na paglilingkod para sa matatag na kinabukasan ng bawat magsasaka at
at mangingisda dito sa ating minamahal na lalawigan. Kami naman po sa Office of the Provincial Veterinarian ay nagsisilbing katuwang ng ating mga kababayan para sa kalusugan ng ating mga alagang hayop. Sa pamamagitan ng rabies vaccination at animal treatment programs, natugunan ang pangangalaga sa kalusugan ng mga hayop, habang ang disinfection sa mga farms at meat establishment ay nakatulong sa pagpigil ng sakit at pagtitiyak ng food safety. Kasabay po nito ang animal dispersal at pamamahagi ng sentinel pigs kung saan natulungan natin ang mga kababayan nating naghahanap buhay sa bukid na mapalago ang kanilang kabuhayan at matiyak ang kalusugan ng kanilang mga alagang hayop. Ilan lamang po yan sa mga programa at serbisyong hatid ng aming tanggapan. Makaaasa po ang bawat pamilyang Bataeño sa aming pagsisikap na patuloy na paunlarin ang kabuhayan ng mga magsasaka at tiyakin ang seguridad ng pagkain para sa mas maayos at kasaganang kinabukasan ng ating lalawigan. Ang ating pong mga proyektong infrastruktura ay isang mahalagang pundasyon sa pag-unlad. Kaya't patuloy po kami sa Office of the Provincial Engineer sa pagtiyak na maayos ang plano at epektibo ang pagpapatupad ng mga ito upang direktang makapaghatid ng benepisyo sa bawat Bataeño. Kabilang sa mga pangunahing proyektong tinututukan ng aming tanggapan noong nakaraang taon ay ang Bataan Fisherman's Wharf sa bayan ng Orion, mga pasilidad sa Buwan Bataan Village, Balang at Orion, at ang pagpapaganda o beautification ng ating park dito sa Capitol Compound. Lamang po iyan sa 123 project na 100% completed tulad ng mga school buildings, multipurpose hall, sports facilities, health facilities, road networks at iba pang pampublikong infrastruktura. Bukod pa po rito, may iba pang mga pangunahing proyektong katuwang ang Department of Public Works and Highways tulad na lamang ng Tourism Pavilion sa Balanga at Limay General Hospital. Kasabay nito, pinakilala din natin ang One Bataan Community for Adaptive Infrastructure Application o KAISA na isang online platform para pagbutihin ang pamamahala ng mga proyektong infrastruktura sa barangay. Ang lahat ng ito ay mga hakbang upang matiyak na ang bawat proyektong pang-infrastruktura ay magbibigay ng tunay na benepisyo sa komunidad na magpapatatag sa buhay ng bawat kababayan nating Bataeño. Kaya't sa taong ito at sa mga susunod pa, asahan po ninyo na maayos namin ipapatupad ang iba pang mga plano at titiyakin ang mas mataas na kalidad ng bawat proyekto. Isa sa pinakamabisang paraan upang dumami ang trabaho at negosyo sa isang lalawigan ay ang paghikayat sa mga investors na tutulong sa ating pag-unlad ng ekonomiya. Ito po ang ilan sa mga gawain ng aming tanggapan, ang Bataan Public-Private Partnership and Investment Center. Aktibo po kaming nakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor upang magdala ng mga proyekto at oportunidad na magpapalakas sa ekonomiya ng ating probinsya. Isa sa mga naisakatuparan ng aming tanggapan noong 2024 ay ang pagpirma sa Certificate of Successful Negotiations para sa digitization of physical apprehension of traffic violators sa ilalim ng single ticketing system sa pamamagitan ng Electronic Traffic Apprehension Program ng Land Transportation Office. Pumirma rin po ang ating pamahalang panlalawigan ng kasunduan para sa Gateway Project, isang 247-hectare mixed-use development. Ang proyektong ito ay magdadala ng karagdagang kita, mas maraming negosyo at bagong trabaho para sa mga residente ng Bataan. Sa usapin naman ng solid waste management, sinumulan na ang operasyon ng Bataan Engineered Sanitary Landfill Facility noong Nobyembre. Isa po itong joint venture agreement kasama ang Basic Environmental Systems and Technologies Incorporated. Ang pasilidad na ito ay nagbibigay ng modernong solusyon sa basura ng probinsya habang isinusulong ang recycling at composting. Kaya't kami po sa PPPIC ang magiging katuwang ng bawat pamilyang Bataeño sa pagpapalawak ng mga oportunidad na magpapaunlad sa kabuhayan, magpapalago sa negosyo, at magdadala ng maliwanag na kinabukasan para sa lahat.
Lubos po nating ipinagmamalaki na sa ating lalawigan ay napakaraming oportunidad sa trabaho ang nagbubukas para sa bawat Bataenyo. Kaya katuwang ang Department of Labor and Employment at Department of Migrant Workers, kami po sa Office of the Provincial Public Employment Service Manager ay patuloy na nagsusumikap upang tiyakin na ang oportunidad na ito ay maiabot sa ating mga kababayan. Ang aming layunin ay hindi lamang maghatid ng trabaho, kundi magbukas ng mas malawak na pagkakataon para sa mas maunlad nating kinabukasan. Patuloy po nating iniuugnay ang ating mga job seekers sa mga bakanteng posisyon at iba't ibang kumpanya. Matagumpay rin nating naisakatuparan ang mga sumusunod na programa. Ang Government Internship Program o GIP, ang Special Program for Employment of Students o SPES, ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD, ang Department of Labor and Employment Integrated Livelihood and Emergency Employment Program o DELEAP. Bukod sa mga ito, ang sarili nating One Bataan One-Stop Service Center for OFW ay nakapaghatid ng iba't ibang serbisyo na nagpadali at nagpabilis ng proseso para sa ating mga kababayan. Sa tulong ng ating pamahalaan, LGUs, at mga kumpanya mula sa iba't ibang sektor, makakaasa po kayo. Nagagabayan namin kayo sa pag-abot ng inyong pangarap na trabaho upang makamit ang maunlad na pamumuhay. Kung sa usapin naman po ng pagtatayo ng sariling negosyo, kami sa Office of the Provincial Cooperative and Enterprise Development Officer ang siyang nakatutok upang magbigay ng gabay, pagsasanay at suporta sa ating mga kababayan na nagnanais na magtayo o magsimula ng kanilang hanapbuhay. Bahagi ng aming mandato ang itaguyod at patatagin ang mga kooperatiba at micro, small and medium enterprises o MSMEs sa buong Bataan na kinikilala bilang mahalagang tagapagtaguyod ng lokal na ekonomiya. Isa sa mga pinaghandaan ng aming tanggapan noong nakaraang taon ay ang Galing Bataan Awards kung saan kinilala natin ang matatanging kooperatiba at MSMEs na nagpakita ng husay at galing sa kani-kanilang larangan. Sa nasabing gawain, ipinakita natin ang pinakabagong Galing Bataan Seal, ang bagong disenyo na sumisimbolo sa pagkilala sa mga dekalidad na lokal na produkto ng ating lalawigan. Sa pakikipagtulungan sa Department of Trade and Industry at Bataan Cooperative Development Council, marami tayong naisulong na inisyatibo upang suportahan ang mga kooperatiba. Layunin ng mga ito na itaguyod ang kaalaman, palawakin ang oportunidad at palakasin ang kontribusyon ng mga kooperatiba sa lokal na ekonomiya. Pagdating naman sa digital transformation, matagumpay nang naipatupad ang Paleng QR PH program sa lahat ng 12 LGUs ng Bataan. At dahil dito, tayo ay pinagkalooban ng award ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa 8 BSP stakeholders, nakamit natin ang 2 award, isa para sa PSEDO at isa sa lalawigan ng Bataan. At dahil nasa usapin na tayo ng sektor ng transportasyon, nagbibigay suporta ang ating tanggapan sa mga transport cooperative sa Bataan sa pamamagitan ng mga makabago at inklusibong proyekto. Patuloy ang ating libreng sakay sa EB program na nagbibigay ng eco-friendly na transportasyon sa mga manggagawa, estudyante at iba pang pasahero. Kasabay nito, aktibo rin nating sinusuportahan ang Public Transport Modernization Program. Kabilang na rin dito ang pagbibigay ng tulong pinansyal na 500,000 mula sa Provincial Government of Bataan sa pagtataguyod ng Bataan Federation of Transport Cooperatives. Bilang karagdagan, 5 transport group sa Bataan ang matagumpay nating natulungan upang maging kwalipikado sa PUB Service Contracting Programs. Ang lahat ng ito ay bahagi ng ating hangaring itaguyod ang ekonomiya ng Bataan kung saan ang lahat ng Bataenyo ay magkaroon ng pagkakataong umasenso.
Kami naman sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ay 24/7 na nakatutok upang matiyak ang kaligtasan ng bawat pamilyang Bataenyo. Alam ko pong maraming mga pagsubok ang ating hinarap noong nakaraang taon, pero buong puso po nating pinagmamalaki na sa pagtutulungan ng lahat ay agaran tayong nakabangon. Isa sa mga pinakamalaking hamon na ating napagtagumpayan ay ang Limay Oil Spill Incident noong Hulyo na nakaapekto sa kalusugan at kabuhayan ng mga mangingisda at mga residente. Sa tulong ng lahat ng bumubuo ng Incident Management Team, natugunan ang 97.43% ng tumagas na langis mula sa motor tanker Terra Nova. Hindi po talaga natin maiiwasan ang ganitong mga insidente. Kaya't upang patuloy na palakasin ang ating kapasidad sa pagresponde, mayroon na rin tayong sariling pasalidad, ang PDRMO Training Center, para sa ganitong mga pagsasanay. Sa pamamagitan nito, matitiyak na maging ang iba pa nating mga kasamahang tumutugon sa mga emergency ay may maayos na lugar at kumpletong kagamitan para sa kanilang mga trainings. Sa tulong naman ng Department of Science and Technology o DOST, ay nagkaroon na ang ating probinsya ng isang Mobile Command and Control Vehicle. Ito pong tinatawag nating MOCOV ay isang makabagong sasakyan na may kakayahang magsilbing Mobile Command Center sa panahon ng sakuna. Ito ay may kasamang weather station system, drone, satellite phone, at iba pang communication at surveillance equipment. Bukod dito, ang MOCOV ay may triage capabilities at mga gamit pang emergency upang matiyak ang mabilis at organisadong pagresponde. Patuloy naman ang pagtutok natin sa mga barangay sa pamamagitan ng Barangay Resilience Bingo Scorecard sa pakikipagtulungan sa National Resilience Council at Bataan Peninsula State University. Noong nakaraang Setyembre, 188 barangay ang lumahok sa programa at nasa 2.2 million pesos ang kabuuang premyo para sa most resilient barangay at top performing barangay sa bawat munisipalidad. Maaasahan ninyo na ang aming ahensya, katuwang ng lahat ng bumubuo ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, ay laging handa, alerto at mabilis na tutugon para sa kaayusan at kaligtasan ng ating minamahal na lalawigan. Pagdating naman sa kaayusan at kaligtasan sa kahabaan ng Roman Superhighway at iba pang major thoroughfare, kami po sa Metro Bataan Development Authority ang tanggapang nangunguna sa pagpapanatili ng disiplina sa kalsada at gumagabay para sa maayos at ligtas na paglalakbay ng mga motorista. Patuloy po naming ipinatutupad ang mga ordinansang ipinasa ng ating sangguniang panlalawigan tulad ng Keep Right Except to Overtake Ordinance, Wheel Clamp Ordinance, Speeding Ordinance, Driving Under the Influence o DUI Ordinance. Bukod sa mahigpit na pagpapatupad ng mga batas na ito, mabilis kaming tumutugon sa mga emergencies at aksidente sa highway. Salamat sa 24/7 patrolling gamit ang ating electric vehicle or EV fleet na tumutulong sa mga na-stranded, nasiraan at katuwang ng kapulisan sa seguridad laban sa kriminalidad. Naging matagumpay din po ang pagsasagawa natin ng motorcycle and tricycle drivers orientation sa 12 LGUs sa Bataan. Patuloy naming gagampanan ang aming tungkulin dahil wala po kaming ibang nais kung hindi matiyak na nakakauwi ang ating mga kababayan sa kani-kanilang tahanan ng ligtas kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Narinig na po ninyo ang mga makabago at modernong inisyatibo ng ating pamahalaan tungo sa patuloy na kaunlaran. Ngunit kasabay ng mga hakbang na ito, hindi po natin nakakalimutan ang ating tungkulin sa pangangalaga ng kalikasan at ating mga likas na yaman. Kaya po ang inyong lingkod, sa tulong ng mga kasamahan natin mula sa Office of the Provincial Government, Environment and Natural Resources Officer, ay nakatutok sa mga inisyatibo upang makatulong sa paglaban sa epekto ng climate change at matiyak ang pangangalaga at konserbasyon ng ating kapaligiran. Isa sa mga pangunahing inisyatibo natin ay ang Project Transform na sinimulan noong 2023 na pinagpapatuloy hanggang ngayon. Nakapailalim sa programang ito ang Bakawan Bataan, Mangrove Adoption and Protection Project na naglalayong protektahan at palawigin ang mga bakawanan sa buong Bataan. Bahagi rin ng Project Transform ang e-mobility for sustainability na nagsusulong sa paggamit ng electric vehicles o EV. Pinagmamalaki po natin na sa ilalim nito ay nadagdagan ang EV fleet ng ating pamahalaan.
at nakapagtayo tayo ng mga bagong EV charging stations sa buong probinsya. Hindi rin po natin nakakalimutan ang pangangalaga sa mga buhay ilang tulad ng mga pawikan na idineklara ng flagship species ng lalawigan. Sa pamamagitan ng One Bataan Pawikan Conservation Alliance Network, nagkakaisa ang mga pamahalaang lokal, pribadong sektor at iba't ibang organisasyon upang protektahan ang mga marine animals sa kanilang natural habitat. Upang tugunan naman ang problema sa marine plastic waste, nakipagtulungan tayo sa pamahalaan ng Korea sa pagbuo ng isang master plan na naglalayong harapin ang ugat ng suliranin sa basura. Hindi po tayo titigil sa pagtupad ng ating mandato dahil ang tunay na kaunlaran ay hindi makakamit kung walang pagpapahalaga sa ating kalikasan. Ang ating mga gawain ay para sa kasalukuyan, gayon din para sa kinabukasan at sa susunod pang henerasyon ng mga pamilyang Bataenyo. Ang minamahal nating lalawigan ng Bataan ay tunay na may pagmamalaki dahil sa mayaman na kasaysayan, kultura at likas na yaman. Ang mga kaakit-akit na tanawin, masasarap na pagkain at palangiti nating mga kababayan ang ilan lamang sa mga dahilan kung bakit patuloy ang pagdami ng mga turista na nagnanais bumisita sa ating probinsya. Ito po ang mga nagiging inspirasyon namin dito sa Office of the Provincial Tourism Officer upang gampanan ang aming tungkulin na isulong ang sektor ng turismo sa Bataan. Kaya buong puso po namin pinagmamalaki na taon-taon dumadami ang naitatalang local at foreign tourists sa ating lalawigan. Ang tagumpay na ito ay bunga ng patuloy nating pakikipag-ugnayan sa Department of Tourism para sa accreditation ng mga tourism establishments. Sa katunayan po ay ang ating lalawigan ang kauna-unahang probinsyang binisita ni DOT Secretary Cristina Frasco kasama ang ilang mga opisyal ng DOT at ambassadors ng iba't ibang bansa para sa kanilang Central Luzon Philippine Experience, Culture, Heritage, and Arts Caravans. Malaking tulong din sa pag-akit ng mga turista at stakeholders ang regular nating mga kaganapan tulad ng National Arts Month tuwing Pebrero, Filipino Food Month tuwing Abril, Tourism Month tuwing Setyembre at ang masayang pagdiriwang ng Christmas season sa Bataan Tourism Park. Siyempre, hindi mawawala ang mga espesyal na pagdiriwang sa Bataan tulad ng Araw ng Kagitingan tuwing ika-9 ng Abril kung saan binibigyang pugay ang kabayanihan ng ating mga veterano, ang makulay na Pawikan Festival sa Morong na nagpapalaganap ng kamalayan sa pangangalaga ng ating flagship species at ang Foundation Day tuwing ika-11 ng Enero na nagdiriwang na makasaysayang pagkakatatag ng Bataan bilang isang ganap at nagsasariling lalawigan. At matapos ang ilang taon, muli nating binuhay ang Binibining Bataan 2024 na may temang Power of Purpose. Layunin nitong hindi lamang ipakita ang natatanging kagandahan ng mga kababayan nating Bataenya, kundi bigyang lakas ang kanilang boses sa pagsusulong ng kanilang mga makabuluhang advokasya para sa komunidad. Ang lahat ng ito ay naglalayong itaas ang antas ng aming serbisyo, gawing mas maginhawa ang karanasan ng mga turista para sa sama-samang pagmamalaki ng Behold Bataan. Sa bawat inisyatibong isinusulong ng ating pamahalaang panlalawigan, kami po dito sa Office of the General Services Officer ay may mahalagang papel sa pangangalaga ng kagamitan, pasilidad, at iba't iba pang mga serbisyo. Sa pamamagitan ng maayos at sistematikong pangangasiwa, sinisiguro namin ang lahat ng opisina ay may sapat na kakayahan upang maisakatuparan ang kanilang mga gawain ng episyente at maayos. Isa sa makabagong sistema na aming ipinatupad noong nakaraang taon ay ang Fleet Card System. Sa pamamagitan nito, natitiyak namin ang transparent at maayos na pamamahala ng pondo para sa 177 na sasakyan ng ating pamahalaan. Ang sistemang ito ay malaking hakbang tungo sa episyenteng paggamit ng mga resources ng pamahalaan. Bukod dito, patuloy kami sa iba't iba naming tungkulin sa pagsuporta sa lahat ng serbisyo at gawain ng iba't ibang departamento. Kami, dito sa Bids and Awards Committee, ay patuloy na nagsusulong ng tapat
maayos at episyenteng proseso ng procurement. Dito, tinitiyak namin na ang mga infrastruktura, kagamitan at serbisyong kinakailangan ng ating pamahalaan ay naibibigay ng may transparency at integridad. Kaya, makakaasa po ang lahat na sa aming dedikasyon at katapatan, bawat proseso ay daraan sa tamang pagsusuri at pagpili ng naaayon sa batas at walang kinikilingan. Sa bawat programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, ang Office of the Provincial Information Technology Officer ang kaagapay sa aspeto ng teknolohiya. Kami po ang nasa likod ng mga sistema na nagpapadali sa pamamahala at serbisyong publiko. Isa na rito ang Online Real Property Tax Collection System na nagbibigay daan sa mas maginhawang proseso para sa ating provincial at city o municipal treasurer's offices. Kasama rin sa aming mga proyekto ang Behold Bataan Pillars of Action Program na tutulong sa maayos na pagkuha ng datos mula sa mga tourism stakeholders. Ang One Bataan Apps naman ang isang inisyatibong naglalayong magbigay ng mas mahusay na access sa citizen data. Para naman sa transparency ng mga presyo ng bilihin, kami ay bumuo ng Provincial Online Price Monitoring System. Sa kahandaan naman sa sakuna, tayo ang nagdisenyo ng PDRRMO Ready Dashboard, isang interactive platform na nagbibigay ng real-time information tungkol sa lagay ng panahon, emergency report at iba pang mahalagang datos na ginagamit sa pagtugon sa mga sakuna at kalamidad. Naniniwala po kami na gamit ang tamang teknolohiya, matutulungan natin ang bawat pamilyang Bataeño na maging konektado, empowered, at handa sa hamon ng makabagong panahon para sa mas maunlad na Bataan. Mahalaga na malinaw at madaling nauunawaan ng ating mga kababayan ang mga inisyatibong isinusulong ng ating pamahalang panlalawigan at ang mga benepisyong hatid nito para sa lahat. Kaya naman kami sa Provincial Information Office ay patuloy na nagpapatupad ng mga malikhain at makabagong programa upang maghatid ng tama at napapanahong balita sa bawat Bataeño. Isa sa mga natatanging programa ng PIO mula pa noong 2022 ay ang lingguhang Facebook Live na Kwentuhan Tayo Bataeño, kung saan ang ama ng ating lalawigan ang mismong nagsisilbing host. Sa pamamagitan ng makabuluhang talakayan, na ibabahagi niya ang mga mahahalagang balita at impormasyon ukol sa mga programa ng pamahalaan. Bukod dito, inaabangan ng marami ang game segment ng kwentuhan, lalo na ang mga papremyo mula sa ating mga partners at sponsors. Bukod sa programang ito, patuloy naming ginagamit ang official social media account ng PGB sa Facebook, Instagram at TikTok upang maipaabot ang impormasyon sa mas nakararami. Gayon din sa YouTube sa pamamagitan ng GovTV para sa Bataan. Isa rin sa naging inisyatibo natin gamit ang YouTube ay ang Pamilyang Bataeño Film Contest. Bahagi rin ng aming mandato ang pagiging credible source of information tuwing panahon ng sakuna o trahedya. Pinalalakas din natin ang ugnayan sa ating mga media contacts sa telebisyon, radyo at mga pahayagan. Panghuli, aktibo rin ang aming tanggapan sa pagsuporta sa iba't ibang departamento ng PGB. Tinutulungan namin sila sa information dissemination, live streaming ng kanilang mga events and activities, social media promotions, at iba pang gawain. Maging sa pagtanggap ng mga parangal o sinasalihang kompetisyon ng ating pamahalang panlalawigan ay nagbibigay kami ng technical at editorial support sa pagsulat ng speech at paggawa ng presentation o AVP ng ating governor. Nasa likod man po kami ng kamera ay ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya upang mapabuti ang aming serbisyo. Asahan po ninyo na patuloy ang aming dedikasyon sa paghahatid ng tama at makabuluhang balita at impormasyon upang mas mapadali ang paghahatid ng mga programa ng ating pamahalaan.
Maraming salamat po sa inyong mga palakpak. Pero wait, there's more. Kaya maupo mo muna muli kayo. Sa patuloy po nating pagsulong ng mahusay at maayos na pamamahala, muli nating susubukan maging proof of concept sa panukalang batas na akda ng ating mga kinatawan sa panguna ni Kong Abet na Local Governance Meritocracy Act. Layunin ng batas na ito na palakasin ang performance measurement tools at reward systems ng mga lokal na pamahalaan upang ating maisagawa ang pagpilot ng Meritocracy Bill. May ilan tayong inisyatibong sisimulan ngayon 2025. Sa mga darating na linggo, magkakaroon ng initial rollout para sa ating barangay online system na layong gawing computerized, mas mabilis at episyente ang serbisyo sa barangay. Asahan natin ang rollout ng Bataenyo Pass. Ito ang ating integrated digital ID system para sa mas mabilis na access sa mga pampublikong serbisyo upang lalong gumanda naman ang kabuhayan. Magiging aktibo ang ating mga LGU sa panguna ng ating mga mayors, sa panguna ng AFAB, sa pag-promote ng investment sa ating Freeport at economic zones para sa mas maraming trabaho. Sa kalagayan ng ating peace and order, bumaba ng may kabuuang 9.4% noong 2024 ang mga index crimes katulad ng murder, homicide, theft, robbery, rape at carnapping sa patuloy na pagsusumikap ng ating kapulisan. Sa ganitong proactive approach ng PNP, katulong ang Army, ang Coast Guard, ang Bureau of Fire, BJNP, NBI, PDEA, makakaasa tayo sa mas mapayapang 2025. Lubos po ang pasasalamat ng ating pamahalaang panlalawigan ng Bataan sa dedikasyon at walang sawang paglilingkod ng ating mga kinatawan sa Kongreso. Sa larangan ng edukasyon, naisulong nila ang pagtatayo ng mga makabagong pasilidad tulad ng extension campus ng BPSU, high school for sports, at mga bagong gusali ng DepEd na nagbigay daan sa mas mataas na antas ng edukasyon para sa kabataan. Sa infrastruktura na isakatuparan ng malalaking proyekto tulad ng mga irrigation systems, road networks, at pagtatayo ng mga multipurpose buildings. Sa turismo, higit na pinaganda ang mga destinasyon at pinalawak ang mga kalsada para sa mas komportabling paglalakbay ng mga turista na layong kilalanin ang Bataan bilang isang tourism haven. Patuloy rin ang pagsulong ng mga panukalang batas na nagbibigay proteksyon sa mga Pilipino, kabilang ang Magna Carta of Filipino Seafarers na tumitiyak sa kaligtasan ng mga marino. Dagdag dito, pinangunahan ang mga programang nagbibigay agarang tulong, pinansyal at medikal sa libu-libong nangangailangan na naghatid ng suporta sa mga kapuspalad nating kababayan. Sa pagbibigay ng tulong na ayuda sa ating mga kababayang may special needs sa pamagitan ng DSWD at AIX at maging ang proyektong Trash to Cashback ukol sa mas mahusay na solid waste management sa ilalim naman ng DOLE at TUPAD. Kasamang tinanggap ng mga beneficiaries ang kasanayang ukol sa mga programang nagiging kapakinabang din sa ating komunidad. Panghuli, ang bilin po naming mga halal na opisyal na nandirito po, ang araw ng pagkakatatag ng Bataan ay hindi lamang tungkol sa kasaysayan. Ito ay isang malalim na paalala na ang tunay na lakas at pundasyon ng ating lalawigan ay ang bawat isa sa inyo. Ang sipag ng bawat magulang, ang pangarap ng bawat kabataan, at ang pagmamalasakit ng bawat isa ang bumubuo sa matatag na lalawigan ng Bataan. Ang inyo pong pamahalaan ay narito upang tumugon, maglingkod at sumuporta. Sama-sama nating tinataguyod ang isang layunin, ang pagkakaroon ng matatag na pamilyang Bataenyo, isang pamilyang may takot sa Diyos, puno ng pagmamahal, pagkakaisa at pag-asa na siyang sandigan ng ating kaunlaran at tagumpay. Ngayong 268th founding anniversary, ipagbunyi natin hindi lamang ang ating kasaysayan, kundi ang ating pagkakaisa bilang isang lalawigan. Mabuhay ang One Bataan at ang bawat pamilyang Bataenyo. Maraming salamat po. And the winner is... Congratulations, Bataan! And the winner goes to Bataan!
governance